And finally, actually guys, andito kami ngayon sa Cardona. Ha? Carmona Rizal. Carmona? Carmona Rizal. Is it Carmona, Cardona? Ano ba, Carmona? Cardona! And finally, nandito tayo ngayon sa Cardona Rizal. So, binisit po namin yung isa sa mga matatagal na namin na client dito sa Ecom Accelerator. Ang niche nila perfume, mamaya na namin sabihin kung anong pangalan ng brand nila. No? Pero we're very happy to see and makasalamuha talaga ng face-to-face and flesh. Ganyan. Ang mga owners ng brand na to. So, samahan nyo kami. Punta tayo sa store nila today and then we're gonna be interviewing them. Ano ba naging impact namin sa Ecom Accelerator sa kanila? Tara! So yun na nga mga friends, dito tayo sa Cardona Rizal para bisitahin yung isa sa mga clients namin na perfume ang niche. And we're very happy to announce with you na nakipag-partner sa amin ng medyo matagal-tagal na ang brand ni Ferrade. So we're gonna be interviewing yung mga owners nila and of course, titignan natin gaano ba kabango, gaano ba kaganda yung brand nila. Kasi grabe nagtagumpay sila sa Ecom, okay? And their store is like doing very, very well now. And then, ano yung naging impact namin sa kanila? And then, ano pa yung goal nila? Of course, we're gonna be sharing it with you guys. So, samahan nyo ako ha. Throughout this video, pakinggan nyo lang kung ano yung mga sabihin nila and learn from there. Again, my name is Lloyd from Ecom Accelerator. Nako, ang i-interviewin naman natin ang founder ng isa sa mga brand na hinahandle namin sa Ecom Accelerator. Kailangan marinig ninyo yung story nila kung paano nila napalaki yung brand nila. At lalo na kung ikaw ay isang seller na hirap, hindi mo rin alam kung anong gagawin sa brand mo. Tingnan natin kung paano nila napalaki yung brand nila and I do hope na may matutunan din kayo. Tara, please meet Javen and Louis, founder ng Ferrade brand. This is Javen. This is Louis. So guys, we just wanted to know more about your brand para maka-inspire din tayo ng mga bagong mga brand owners kahit anong niche pa yan. Kasi nagawa ninyo, for sure kayang-kaya din nila. Pero can you tell us more about the brand? Ano yung reason paano nyo nabuo yung brand nyo na to, Javen? Nag-start lang po ito dahil mahilig po kami sa perfume talaga. And as hindi naman kasi kami lumaki ng mayaman. So kahit gusto namin bumili ng mga mahaling perfume, hindi namin siya afford bilhin. Kaya na-curious kami, paano ba ginagawa yung mga perfume? So from that curiosity, nag-decide kami na magtayo ng business na which is perfume nga. So yun, ginaral namin, madali kami ng mga training, seminars, kung paano gumawa ng perfume and ang goal kasi namin din, kaya kami nagtayo ng ganitong business is makapaggawa ng perfume brand na hindi siya sobrang mahal, kumbaga affordable pa rin siya sa mga student at sa mga minimum wage. Pero yung quality niya and scent niya is bang for the You know, and I agree with you guys. Actually, nandito ako ngayon sa pagpasok ko pa lang dito sa store nila. Napakabango na and I tested it. Lalo na ako, perfume lover ako. Ibang level yung fragrance na to kapag tinaray ninyo. Kaya we highly recommend it. So I'm right here with Louis naman. Tanungin naman din natin siya. Gusto ko din matanong kay Louis, ano ba yung, when you were starting the brand, Louis, can you tour us? Ano ba yung unang naging struggle ninyo? Siyempre, yung unang struggle, siyempre yung paghahanap ng mga raw materials. Yun yung una. Then, yung pangalawa namin na problem, paano namin siya i-market at paano mapapakilala sa mga tao kung ano ang Ferrade, saka kung ano yung amoy ng perfume. Yun yung main problem kasi. Kasi di ba pagka-online? Oo, ang hirap na. Oo, sobra. Kasi dapat, pag perfume, di ba dapat itatry mo muna siya? Oo. Ang naging solusyon naman namin doon is magbigay ng mga decan sa mga first time buyer.
Okay. Then, ang pangalawa namin nung nakilala na kami, ang pangalawa namin naging problem is, paano natin mas mapupush yung orders tsaka yung sales. Ang ginawa namin guys, lumapit kami sa Ecom Accelerator. Naku, sinasabi ko nga sa kanila guys na small part pa lang kami. Meron silang ginawa na ituhog gawin din ng karamihan ng mga brands. Lalo na sa mga bagong brands ngayon na pumapasok sa amin. Javen, ano ba yung ginawa nyo during the time? Can you tell them? Kahit di mo na ibigay ko sino yung collaborator nyo na yun. Pero anong ginawa nyo? Ano lang, nag-reach out kami sa mga influencer o mga content creators. Usually, struggle talaga siya lalo pag nag-i-start ka pa kasi pag wala ka pang masyadong followers as a brand, parang ang hirap kang pansinin ng mga content creators. So, swerte lang kami kasi mayroong isang content creator na pumansin sa amin even if wala kami sapat na budget para sa marketing. So, ang budget lang po kasi namin that time, 1,500. Tapos yung influencer na ni-reach out namin is nasa 800,000 followers na siya. So parang before kami mag-chat sa kanya, parang okay lang ba yun? 1.5 lang yung natin. Super low. Kasi hindi naman niya basta-basta binild yung yung platform niya eh. Kumbaga may pangalan na rin talaga siya eh. Before kasi guys, yung shop namin, konti pa yung visibility, masyado, hindi siya consistent. Then nung nag-reach out kami sa Ecom Accelerator, yung pag-ads namin, tumaas sobra yung visibility niya. Sana all. Yes. Tapos, Sa ads, meron ba Sa nangyari? ads, before kasi kami lang yung nag-handle talaga ng ads namin, so hindi rin kami masyadong knowledgeable. Nagbe-base lang kami dun sa mga napapanood namin na which is hindi kami sure kung tama ba to or hindi. So anong nangyayari, nag-ads kami pero nasusunog lang yung budget tapos walang masyadong conversion. Pero nung napunta kami kay Ecom, naging malinaw na yung ad spending namin tapos less hassle pa sa amin kasi wala na kami masyadong iisipin. Sasabihin lang namin sa kanila, sir, kailangan po namin, may new sent po kami, kailangan po namin i-ads. Sila na yung bahalang maglagay ng budget, mag-handle ng ads namin. And nakikita naman namin na every month tumataas yung visibility, tumataas yung conversion ng ads, and yun, tumataas din yung sales namin sa tulong ng Ecom Accelerator. Somehow ba, nagkakaroon ba kayo ng peace of mind the way we handle the store? yes sir, tama. Also guys, yung pag nag-ads kayo guys, mahirap kasi yung kayo lang din, wala kayong knowledge about sa ads. Maganda, ipapagamit nyo siya sa marunong talaga para yung audience nata-target talaga. Kasi one time na ang customer mo, tinignan na yung shop mo, minsan may instances di nabibili. Pero pag nata-target kasi siya ng ads, ipapakita pa rin siya ng ads sa'yo. Then, syempre minsan, mapapabili ka pa rin pagka yung nakita mo ulit. Parang ganun yung ano niya eh. Si Ecom, sobrang nila, hands-on sila sa mga customer nila. So madalas mga araw-araw kasi meron silang update. Sir, ganito yung nangyayari sa shop, ganito. Tapos kami, hindi na namin sila minsan nare-replyan. Kaya sa sobrang VO nga. Oo, sa sobrang minsan sa sobrang update nila, which is malaking tulong sa amin yun. Nakikita namin yung mga changes, yung mga kailangan i-adjust. Minsan hindi na namin napapansin yung mga messages, pero nakikita namin monthly sa report nila na sobrang laki ng improvement na nangyari. Every month merong changes, every month merong pagbabago sa sales na which is positive changes siya. Ako, maraming salamat Javen and Louis. So, katulad yan ang inaano namin sa Ecom Accelerator, collaborative partnership to. Hindi kami magtatagumpay kung hindi rin nila wino-workout yung brand nila. Ganyan katindi kapag may partner kayo na naka-focus back-end at naka-focus sa front-end. Okay?
Nako, alam nyo, bilang ako ay isang perfume lover, gusto ko din alamin sa kanila. Ang dami kong kilalang mga brands sa perfume. I wanted to know, Luis, ano ba yung main selling point or like yung difference ninyo sa ibang mga brands na pwede natin sabihin sa mga viewers natin? Siyempre, unang-una doon guys, alam niyo naman yung presyohan natin. Abot na kaya yun. Yes. Lalo na pag sinabi mong perfume, di ba, luxury siya. Pag sinabi mong Peralde, luxury siya in a bottle na luxury siya na affordable siya. Na kayang-kaya ng mga bata, ng mga student. At ang dami nyo, actually, ang dami na nilang variants. Gano'n nakadami ang variants nyo ngayon? 25. Wow. Napakadami nyo pong pwedeng pagpilian dito. At naglalabas ng scent talaga. Kaya sa lahat po ng mga makakapanood nitong vlog na to, support po natin ang Feralde Perfume. Available, Javin, invite mo naman sila, paano sila makapag-order? Available kami guys sa Shopee and TikTok as of now. Pwede kayo mag-check out doon. Visit nyo lang yung platform namin sa Facebook, TikTok, and Shopee. Feralde. Okay, so support natin sila. Again, this is Javen and this is Luis. Mga nagumpisa lang, di ba, ng brand, isang brand lang. And now they're doing so much already. At malaki pa yung plano nila sa business. Kaya ikaw, lalo na sa mga nakikinig ngayon ng mga bagong seller or mga existing seller na somehow nawawalan na ng pag-asa na ipalaki pa nila yung brand nila sa mga platform na to, meron pa talagang chance. It's just that you have to find that sweet spot in your business. Okay? Again, my name is Lloyd and we are Ecom Accelerator kasi ito si Feralde Perfume, they're also crediting their success with us. Pero sa totoo lang, maliit na portion lang kami. Nagawa nila yon because of paano nila binild yung brand nila. At dapat ganun din ang gawin ninyo sa mga businesses ninyo. Again, my name is Lloyd. As we always say here at Ecom Accelerator, together we accelerate. Thank you guys!